Hello, kaway-kaway dyan mga kabupols. Welcome po sa BRP, Bopols Reaction Post. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa mga kababayan nating nasa iba't ibang panig ng mundo, sa mga magigiting nating mga OFW dyan, sa mga magigiting nating mga kasundaluhan, isang pagbati po ng mapagpalang araw sa inyong lahat. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. So bago po tayo mag-start, mulit-muli ay humihingi po ako ng like, subscribe, at pakihit yung notification bell natin para lagi po kayong updated sa aking panibagong video. At pakishare na rin po. Salamat! At ngayon po, dumako po tayo sa ating part 3 ng ating reaction. So, ang pag-uusapan po natin dito ay regarding sa mga kasong kinakaharap ng mga Duterte at si mismong former President Duterte. So, ano-ano nga ba yung kaso na na-file sa kanya? Una, hindi po kaila sa atin na may kaso siya sa International Court, sa ICC, na sinasabi ni former Senator Trillanes ay mukhang lalabas na yung warrant of arrest by this June. So yun yung inaabangan po natin. At yung pangalawa is yung local charges na pinail sa kanya. Kung sinasabi nating local charges is within the Philippine territory, kumbaga dito sa Pilipinas. So ano-ano nga ba yung mga kaso na pinail sa kanya laban kay Duterte? Una is yung murder charges. So meron po siyang pending case sa murder charges. So kumbaga ito po yung multiple murder charges ang na-file sa kanya. Pangalawa is yung crime against humanity. So meron din siyang kaso dito. Pangatlo is yung grave abuse of power. Kinasuhan din po siya. So ano po ang ibig sabihin ng grave abuse of power? So ito yung misusing of one's power or position for personal gain or to harm others. So ginagamit po niya ang kanyang kapangyarihan para sa sariling interes. So yun po yun. At yung pang-apat is yung usurpation of authority. So ano po yun? So ito po yung taking control without permission. So kumbaga nangingialam siya kahit na hindi na niya jurisdiction yung ganitong position at decision, pero ginagawa pa rin niya. So minsan nagbabypass siya, ganun. Kasi gusto niyang ipa-implement, gusto niyang mangyari. Parang ganun. Okay, tsaka number 5 is yung illegal drug-related cases. So, sinampahan din siya ng ganitong kaso. At yung pang-anim is yung human rights violation cases. Yun po yung mga kinakaharap niyang kaso. So, marami-rami po yun dito sa may national. Pag sinabi nating national is dito within the Philippines. So yan po yun, meron siyang international case at meron din siyang national case. So sino-sino po yung nag-file ng kaso dito sa Pilipinas? So isa-summarize po natin kung sino-sino yung mga yon. Una, si ex-senator Antonio Trillanes IV. So alam niyo naman na talagang critic yan ni Duterte. Pangalawa is si ex-senator Leila de Lima. Ganon din yun. Isang critic ni Duterte na kanyang pinakulong nung administration niya, during his administration. Tsaka po si former chairperson Ita Rosales. So isa rin yan sa mga nasa likod ng kanyang naharap na kaso. Isa rin po ang National Union of People Lawyers, kasama din yan. Isa rin po ang Philippine Coalition for International and Criminal Court at yung mga relatives ng victims on drug and war. Yan po yung
yan po yung mga nag-file ng kaso laban kay dating Pangulong Duterte. At pag-uusapan po natin uli, just in case na lumabas yung warrant of arrest sa ICC. So, paano nga ba ipapa-implement to? Kasi hindi na tayo member ng ICC, di ba? Pero malamang-lamang ang gagawin ng ICC is ang warrant of arrest ay isang international siguro yon, international warrant of arrest ang isisilbi sa mga akusado para ma-implement dito sa Pilipinas. At malamang-lamang hihingi ng support yan sa United Nations. At yung United Nations iti-trigger niya ang Interpol. So ano po yung Interpol? Ito po yung International Police Organization. So kung tinrigger nila ang Interpol, malamang-lamang mag-i-issue po yan ng red notice na ipapakalat sa mga members niya, which is meron tayong, at kung hindi ako nagkakamali, meron tayong 193 country na member dito sa para ipa-implement yung warrant of arrest na nilabas ng ICC. At ang Pilipinas ay isa sa mga member ng Interpol. So, kahit na hindi na tayo member ng ICC, pwede pa rin maaresto, gagamitin nila ang Interpol. Okay? So, posibleng doon magamit yung Interpol sa Pilipinas. Okay? Ngayon po, just in case po na mahuli sila, saan po naman sila madidetain? So, ang possibility na ma-detain sila at kung saan facility sila madidetain, unang-una, pwede sa house arrest. Kumbaga, hindi sila makakalabas sa kanilang pamamahay. Guardyado po sila. Pangalawa is pwede sa Philippine Custodial Center. So pwedeng doon sila i-detain habang dinidinig yung kaso. Or pwede rin sa NBI, National Bureau of Investigation. At yung panghuli, last choice is pwedeng sa ICC mismo. So pwede silang dalhin sa ICC headquarters at doon sila i-detain. Saan nga ba yon? Doon sa may The Hague, sa may Netherlands. Wow! Ayos Sa ibang bansa pa sila madidetain. Okay, pag sinabi nga warrant of arrest, hindi po ibig sabihin na kumbaga isa na silang criminal, kumbaga isa pa rin silang innocent. Kasi yung warrant of arrest isa legal document lang yon, issued by judge or the court na authorizing na implement yung law para siguradong umattend sila sa magiging hearing or yung trials ng kaso para umusad, para wala silang kawala at ma-force sila na umattend. Kasi usually yung mga in-issue ng warrant of arrest yung mga hindi uma-attend, yung mga katulad ni Sir Kibuloy. Pero alam naman natin na ang parang may pattern yung kanilang mga bituka. Kumbaga iisa yung kanilang bituka. Kasi kung papansin niyo yung mga alipores ni Duterte, kumbaga meron silang isang pattern si Bantag. Di ba? So meron din siyang warrant of arrest pero nagtatago. Sino yung isang alipores niya? Si Tebes. Di ba? May warrant of arrest din, nagtago din. At ito namang
Appointed son of God. Nagtatago din si Kibuloy. Diba? Iisa yung pattern nila. So kaya ang tanong ko kay former President Duterte at kay Senator Bato, kung lumabas yung warrant of arrest nyo sa ICC, ganyan din ba ang gagawin nyo? Magtatago din ba kayo? Malamang-lamang kasi iisa yung kulay ng inyong mga bituka. Sa totoo lang. Kasi nung in-interview ka, Senator Bato de la Rosa, meron kang sinabi. Di ba? Pakinggan natin. O yan, hindi pa nag-uumpisa, mukhang natatai na. Hindi na may pinta yung kanyang mukha. Okay, tignan natin at pakinggan natin ang kanyang sinabi dito. For the ICC. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Galit na galit. So hindi na niya mapigilan yung kanyang yung kanyang emosyon. Gusto niyang lamunin ng buhay si Mr. Trillanes. Kung pwede lang niyang lamunin, lalamunin niya ngayong diyan sa interview niya eh. Diyan mo! Sige ka lang nangangakak dyan ng ICC. Sige! Pansin niyo? Hindi na niya napigilan yung kanyang emosyon. Galit na galit. Pag napag-uusapan yung ICC, nawawala yung kanyang kontrol. Go ahead! Halatang takot na takot. Sumama ka pa! Mag-serve ng warrant! Yan yung sinasabi ni Trillanes na siguraduhin mo lang na hindi ka magtatago. Kasi parang nababasa na rin ni Trillanes yung kung ano ang mangyayari pag talagang lumabas na yung actual na warrant of arrest sa inyo. Parang alam na niya kung, ang sabi ni Trillanes, kung hindi siya magtatago, pwede siyang sumama na para i-serve yung warrant of arrest sa'yo. Sabi naman ni Trillanes yan. So, basta lang taparin mo yung sinabi mo na na hintayin mo siya. Sumama ka! Ikaw mismo magpunan sa akin! Oh, yan ha. President. Yan ha, ikaw yung nagsabi niya na ibig sabihin hindi ka magtatago, haharapin mo yan. Hindi tulad ng mga ibang aliporis nyo na nagtago na nung may warrant of arrest. Hindi kayang lumantad, duwag, walang bayag. Di ba? Tignan nyo si ex-senator Laila de Lima. Kababae niyang tao. Mahihaya naman kayo. Pinakulong nyo siya. Pinaratangan nyo siya ng kung ano-anong paratang. Pinakulong nyo siya. Hindi siya natakot. Hinarap niya lahat ng akusasyon nyo. Tapos kayo, na may sala, may warrant of arrest, magtatago kayo? Bantag. Tebes. Kibuloy. May bayag ba kayo? Diba? Daig pa kayo ng isang babae. Yung babae, walang takot na humarap kahit na anuman yung kinatnan niya. Kinahadnan niya. Diba? Tapos kayo, walang iya. Magpapaliwanag lang, takot na takot kayo. Pero pag nakarap kayo sa interview, ang tapang-tapang nyo, ilabas niyo yung tapang nyo. Diba? Kakawalang diba? Tapang-tapang kunwari, pero pagdating ng bahag naman ng buntot. O ito pa, si Mr. Trillanes, pakinggan natin kung sino-sino daw yung mga primary suspect diyan. Pakinggan nyo kung sino-sino. At sana lahat ng to hindi magtatago. Kasi nga, yung sila Bato, Duterte, Sara Bongo, and ano sila primary suspect sila Hindi na sila kailangan bigyan ng pagkakataon na mag-cooperate kasi sila yung mga principals na.
O, sila yung principal primary suspect. O, di ba? Ayun, so sana pag lumabas yung mga warrant of arrest is hindi pattern yung gagawin nyo na magtatago. Harapin nyo kasi no one is above the law. Hindi porkit naging president ka dati ng isang bansa, exempted ka na sa batas. Hindi porkit senador ka, is exempted ka na sa batas. Hindi porkit pastor ka, appointed son of God ka, is exempted ka na sa batas ng batas ng tao. Hindi ganon. Harapin nyo kung ano yung nasa batas at sumunod kayo sa batas. Ganun lang kasimple yun. No one is above the law. Hindi kayo ang law. Di ba? Hindi kayo ang above the law. Hindi kayo ang magpapa-implement dun sa batas kung ano ang pwede sa inyo at ano ang hindi pwede sa inyo. Kayo ang sumunod sa batas. Malinaw yan. Diba matakot kayo sa batas? Bigyan niyong galang ang batas. Diba? Para kayong, buti pa yung walang pinag-aralan kasi takot sa batas. Kayo na may pinag-aralan, naging presidente pa, senador, pastor, wala kayong takot sa batas. Diba? Gusto niyo kayo yung batas. Gusto niyo kayo yung masunod. Kakagigil eh. Diba, pag kayo nang papa-implement ng batas, gusto niyo masunod. Pero pag kayo ang papasunurin sa batas, ayaw niyo. Ay nako. Hanggang dito na lang po. Baka ano pang masabi ko. Mulit-muli, paki-like, paki-subscribe at paki-hit yung notification bell para lagi po kayong updated sa aking panibagong video. Ito po yung part 3 natin. So sana po suportahan nyo ang aking channel para makagawa po ako ng mga iba't ibang video. Paki-support po at paki-share. Maraming salamat po. God bless at ingat po palagi. Bye-bye.